Hello, welcome sa ating YouTube channel for Math Haters. Ngayong araw nasa part 4 na tayo ng ating arithmetic sequence. Although na umiikot yung topic natin sa arithmetic sequence, ay magkakaiba pa rin yung way kung paano ito i-solve or anong formula yung dapat na gamitin dito. Ito yung layunin ko kung bakit na ipinapakita ko sa inyo yung iba't ibang itsura ng mayroon ang arithmetic sequence na problem. Para in case na ma-encounter nyo mga ganitong mga problem, is hindi na kayo mapapaisip, malalaman nyo na kung anong formula ba ang dapat nyong gagamitin para sa problem na yon. Ito yung kahalagahan kung bakit ipinapakita ko sa inyo yung iba't ibang itsura na mayroon ang arithmetic sequence. At bukod doon is siyempre, yung ating channel is for Math Haters. Ginagawa nating simple or hindi na tayo mahirapan mag-analyze ng mga problem kasi nga ang channel na ito ay para sa mga hindi mahilig sa math. Okay? Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-search nyo na lang sa YouTube yung For Math Haters at mag-like na rin kayo doon at mag-subscribe na rin kayo at pindutin nyo na rin yung bell doon para always kayong ma-update sa mga bago kong videos at i-share nyo na rin i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo at sa mga kaklase nyo na gusto nila ring matuto sa math. Okay? So, ang ating topic ngayon is find the 12th term of 120.27, 119.77, and 119.27, and 118.77. So, ang first term natin dyan ay yung 120.27. Ang second term natin is 119.77. And ang third term natin is 119.27. At ang fourth term natin ay 118.77. So, ang hinahanap natin dito ay 12 term. So, paano natin nga ba yan makukuha? Okay, bago natin sagutan ang problem na ito, is konting pag-alala dun sa ating part 3. Kung mapapansin natin dun sa problem natin dun sa part 3, nagsimula siya sa 1.35, tapos sinundan ng 3.05 and sinundan ng 4.75. Ibig sabihin nagsimula siya sa maliit na number at nag-end siya sa malaking number. Ibig sabihin nag-increase yung number. At dito naman sa ating part 4 ay nagsimula tayo sa 120.27 at nag-end naman tayo sa 118.77. So, yung number natin dito ay nag-decrease. Kapag nag-decrease yung ating problem, ay ang formula na gagamitin natin ay ganito. Yung first step is yung 120.27. Saan siya nakuha? Nandun sa first term natin. So, minus 119.77. Saan naman siya nakuha? Dun sa ating second term naman. So, kapag binawasan natin yung 120.27 minus 119.77 equals to 0.5. Gumamit na lang po kayo ng calculator para makita nyo kung tama ba talaga itong ginagawa natin. Okay, sa second step naman tayo. Sa second step, kung ano yung hinanap natin, ibig sabihin yung 12 term na hinanap natin, ilalagay natin dyan, ita-times natin siya dun sa value ng ating first step. Ibig sabihin 12 times 0.5 equals to 6. Okay? Sa third step naman tayo. Third step is kukunin natin yung first term natin na 120.27 minus dun sa value ng ating second step. Minus 6, ganun. Equals to 114.27. Okay? Ang pinaka last step na gagawin natin ay yung 115.27
14.27 natin na nakuha natin sa value ng third step natin ay i-add natin siya doon sa ating first step, doon sa value ng ating first step. Ibig sabihin yung 0.5. So 114.27 plus 0.5 equals to 114.77. So 114.77 ang ating final answer. So hanggang dito na lang. Thank you.